Ito na, ano, MC ano ba to? MC basta. Patay na yan. CBR 250 na ano daw to nag-overheat, bumubula dun sa coolant. Tapos ang ginawa may-ari, pinalitan ng gasket yata, tapos pina-replace. Di ko alam kung yun Tapos may mga sirang tornilyuhan sa surface ng block. Doon sa ano, tornilyuhan na itong mga head bolts. Kaya medyo mahirap yan. Tapos siguro carb. Tsaka electrical to po. Tsaka harness talaga to. Sama. Merong alarm. Yung mga alarm. Alarm brake. Rectifier na pang single phase. Hindi, para lang daw makauwi yan nun yung ginamit yan. Exit na rin yan. Battery na napakaliit. Talagang maliit lang ano. I-harness naman to Bababa muna namin yung makina para makita. Okay, di ko alam kung ano status ito. So ito na yung makina natin na napaka what the heck. Oh, halot tubig Tainan, buset. Tingnan natin kung nasan yun. Pucha, baka nandito yun Kaya dyan sa head. Wala, mabunot yan mga yan. Silipin nga muna natin to. Nanganin pansin at langis Cute no? Cute na makina Ito naka 8. Wala siyang stud bolt. Meron yata bibili naman yan sa Shopee. Yung tubig tsaka langis Ito matigas. May lambutan mo yan para hindi. Ito siguro kasi abot. Ito matigas Ito Ako nga. Ito, gusto ko yung kita yung braso ko yan. Makikita yung braso ko. Tingnan nyo yun. Walang diin. Ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon yan. Kailangan nyo lang ng kapitbahay na chikas. Ay, joke lang. Oh, puta. Naka-torque yan. Pinky, puro kamot Napasok ng tubig. Lambot lahat ng tornilyo So ito, nakuha ko na yung pang ibabaw na part nito, yung block. Pinamachine ko yung mga sirang thread. Medyo mahal yung pinagtitreadan ng head. Wala tayong magagawa, ganun talaga presyo. So tatanggalin ko lang itong mga to. Mga lumang gasket, lilinisan tong lahat yan buo, lilinisan to. Tatanggalin na itong mga bearing kasi papalitan din naman to. Puro bago na ipapalit. Kaya tatanggalin na natin yan. Tapos yung block na. Tapos pag malinis lahat ng pyesa kasama yung sigunyal, pati piston pala papalitan kasi nga yung piston pin may mga tama na. Tapos yung piston medyo may tama. Yung piston ring pala medyo kinalawang na magbo-blow by din yun kaya gagasgasin niya yung liner. Kaya yun, palit na rin yun. Yun lang naman. Ito yung mga bearing na ipapalit. Bibidyo. Kala ni madam siya yung kinakausap ko. Yan, standard lang tayo. So ito,
So ngayon okay na tayo pati dito sa may clutch na gear papuntang transmission yan. Ito naman yung oil seal para dito sa partner na transmission. Dito naman yung nakalagay. Yan. Tapos meron niyang bilog. Yun. Shoot naman dun. Yung minihigit tayo. So ito binaklas ulit. Nakasarado na eh. Binaklas ulit kasi nasa 15 pa lang ako eh. Hindi na umiikot yung sigunyal eh. Pucha mukhang baloktot tong hanip na to. Ito nga masikip pagka ganyan eh. Masikip na siya oh. Tik talaga yun. Hanip na yan. Ano ko muna yung sigunyal, papacheck ko kasi yung niya guhit na eh. Kasi yung luma niya saan ba? Alin Iverson. Kaya kuha ka lang dyan. Hindi na ma-focus. Diyan ba tayo mag-focus na? Ayan. May something sa ano eh, sa sigunyal eh. Kasi pinapa-under daw nila to kahit nag-overheat. Pucha. Dali ko muna machine shop. Mahanip. So ito na nga. Kumuha kami ng ibang sigunyal kasi yung luma yung sigunyal. Sinubukan ko i-torque. Ayaw nang umikot. Duda ako balik ko eh. Kasi pagka yung isa lang tinorque ko tapos the rest ba, dito ko tinorque o kaya dito sa gitna. Tapos pag inigpitan ko na lahat, pag isa lang, okay siya, umiikot pa. Tapos habang inigpitan ko dito sa dulo, wala na, yan umiikot. Mukhang balik ko yung sigunyal. Kaya ito kumuha kami ng sigunyal. Ang problema, pucha, ibang ano yan, iba to. Kaya pumasok ko. Naroy. Pucha, mali ah. Yan. Yan. Ito na, ano ba yun? Oil seal. Meron tayong bago. Good shit. Tsaka gasket. So ito yung head na nakuha natin nakuha ni Sir. Kay Sir Kits. Medyo luma na rin siyempre. Okay naman yung surface. Dinala ko sa machine shop. Problema mga leak na yun. Binuhusan ko pa lang yan. Naglalapin pa. Ito yung luma. Yan warp na yan eh. Kaya kumuha kami ng bago. So ito, kulang kasi ako ng tornilyo na M7. Ito M7 yung mga thread ng ano eh. Teka, ayun. Focus, yan. M7.
Pinamasin ko kasi yung makina M7 na lahat. Eh kulang na ako ng tornilyo, kaya kukuha ako ng M8. Yan. Tapos imamasin ko na lang. Kasi kung bibili din ako, aalis pa ako dito. Tapos pipila pa ako sa tindahan. Tapos hindi ko pa alam kung meron sila yan. Kasi M7 nga, alanganin eh. Tapos yung required na haba pati. Yun ang mahirap. Kaya gagawin ko na lang, putik. So, bale itong pinutol ko ng tornilyo. Kaya ginawa ko lang siya ganito, hanip. Ayos ba? Pares na sila M7 putik, kaso yung ulo iniisip ko kung tatama. Pag tatama, babawasan ko pa putik. Ano yung wire natin dyan? Gusto mo uminom dito, P? Video. Sensya na kayo, di ako nakakatuloy ng video kasi medyo busy. Ayan, walang gasket, walang gasket maker, walang sealant. Palit ng O-rings. Ay, pakita ko yung ilalim. Sorry, di ko na video yung pag-assemble. Ito magaang lang yung torque. Hirap po siya kasi M7 lang siya, maliit eh. Tapos yung tatlo, ginawa ko lang yung thread. Bali, kumuha ko ng tornilyo na head bolt. Head bolt yung ginamit ko. Tapos tinred ko lang siya ng M7. Medyo mahirap nga eh, kasi manipis M7 eh. Nagawa naman ng paraan. Ito nakasilant. Nakaiga ako dito. Nakasilant. Wala tayong pamalit bago yan. Pwede na ikabit to. Ano bang video yung strainer? Ito na, nagpalit nga pala ako ng manifolds. Original pero matitigas na eh. Kaya ginawa ko, ininit ko na lang ng ng heat gun. Okay na tayo sa electrical, ang putya. Nasikaso ko yung carb, hindi pala kanya yun. Hanip. Buset. Ayan, titira ako. Ito pala yung carb niya, putya. Ayan. Buset, pali ako nang nilinisan ah. Hirap pa ako sa pagbaklas ng mga ganito niya. Float valve seat. Buset. Bale, ito naman. Oh, ayan. Mali ako nang nilinisan. Ayan pala oh. Ito, magpaparto pa nga. Putik. Bad trip.